lalo pang lumalawak ang gera sa gitnang silangan dahil pa rin po sa nadagdagan pa ang mga bansang nadadamay sa pag-atake ng Iran. Sa huling balita nga po, nadamay na rin sa gulo ang bansang Azerbaijan matapos tamaan ng dalawang drone ng Iran ang kanilang airport. Dalawa ang sugatan kaya po pinagpapaliwanag ng Azerbaijan Foreign Ministry ang Iranian ambassador sa kanila. Meron din po mga missile na nasalag ang NATO air defense na patungo po naman ng Turkey. Habang patuloy pa rin po naman ang missile attack ng Iran sa Israel. Hindi rin po naman tumitigil ang opensiba ng Israel at US forces sa Iran. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapasabog dahil po sa ginagawang mga airstrike. Nanindigan po naman ang bansang Spain na hindi sila sasama sa gera. Pero nagbanta si US President Donald Trump na ititigil nila ang pakikipagkalakalan sa Spain kung hindi daw ito tutulong. Samantala, sinabo naman ng magkapatid na senador na Raffy at Erwin Tulfo ang ilang opisyales ng gobyerno dahil sa umano'y kapabayaan sa gitna ng Middle East. Hinamon pa ni Senator Erwin ang mga tauhan ng DFA, DMW at OWA na nakadestino sa Middle East na mag-resign pag humupa na ang sitwasyon. Nagugat ang galit ng senador sa mga natanggap na sumbong na wala daw sumasagot sa hotlines ng ahensya, kaya walang maaasahang tulong ang mga OFW na naapektuhan ng gulo. Nauna para umabsent at magtago ang ilang staff ng DMW o DFA sa gitna ng kaguluhan. Ang depensa ng DMW, inatasan nila ang lahat ng tauhan sa rehiyon na matutukan ang pangangailangan ng mga Pilipino doon. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. Ang instruction po ngayon, all hands on deck. Those are my exact words. Everybody, walang mag-a-absent. Everybody should be there. Yan nga po mga kapatid, ang sunurang tinig ni Senator Erwin Tulfo at ni DMW Secretary Hans Leo Cacda. Arestado po naman ang 3 Pinoy na dating government official na nabistong umano'y nag-espiya para sa China. Ayon po sa National Security Council o NSC, mga dating empleyado po ng Defense Department, Navy at Coast Guard ang mga nahuling espiya. Kinuha umano ng China ang 3 bilang consultant at kalaunan nga po ay inuutusan ng magsumite ng mga confidential na impormasyon sa isang Chinese intelligence unit. Kabilang umano sa mga naibigay na impormasyon ng mga espiyang ito ay mga classified information gaya po na lamang ng mga pangalan ng mga opisyal at tauhan ng Philippine Navy, pati rin po mga datos daw na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Hawak na namang otoridad ang sinasabing 3 umano'y espiya, pero umalma ang China sa naturang issue at tinawag na pamumulitika at pananakot lamang umano ito laban sa kanila. Sa iba pang balita, inireklamo ni dating Senator Antonio Trillanes ang 18 umano'y dating security aide ni Zaldico na nagdawit sa kanya sa money delivery scheme. Kasong perjury ang isinampa ni Trillanes sa DOJ laban sa 18. Ang giit pa ng dating senador, bagamat nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators, kasinungalingan aniya ang alegasyon ng grupo na tumanggap siya ng $2 million o mahigit 100 million pesos mula kay Zaldico para ipangsuhol daw sa mga investigador ng ICC. Bukod sa mga nagpakilalang ex-marine, sinampahan naman ni Trillanes ng reklamong cyber libel at incriminating an innocent person ang abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligod. Damay din po sa asunto pati sina dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster Jason sa dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Naniniwala po si Trillanes na kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga alegasyon. Nilinaw naman ng ilan sa mga nagpakilalang ex-Marines na neutral daw sila at hindi maka-Duterte. Samantala, meron daw hong nag-aalok ng hanggang 1 bilyong piso para hindi tumestigo si Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Pebrero umano nang may kumonta kay Madriaga sa kulungan para ialok ang suhol. Gusto na raw po sanang tanggapin ng asawa ni Madriaga ang pera pero ang gusto raw po ni Madriaga ay ituloy ang laban. Sa ngayon ay may malaki umanong banta sa buhay ni Madriaga sa loob ng kulungan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Humingi siya ng tulong sa NBI pero itinanggi naman ng BJMP ang sinasabing mga aligasyon daw ni Madriaga. Dahil sa pinangangambahang banta sa buhay, pinag-aralan daw ngayon ng kampo ni Madriaga na maghain ng motion sa hukuman para siya mailipat ng piitan patungo sa NBI o sa Campo Aguinaldo.
Kinasuhan naman ng Interior Department si Bureau of Fire Protection Chief Jesus Fernandez sa ombudsman dahil daw sa pagtanggap ng kickback. Inireklamo ng DILG si Fernandez dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Corrupt Practices Act, direct bribery at malversation of public funds and conspiracy. Kaugnay pa rin po yan sa 14.7 million pesos na natanggap daw na kickback ni Fernandez mula sa pagbili ng higit 100 ambulansya ng BFP. Nadiskubring bago pa ang bidding ay tukoy na kung sino ang supplier ng ambulansya. Kasama rin po sa mga inireklamo ang sangkot na supplier. Hiniling din ng DILG sa ombudsman ang suspensyon ni Fernandez habang gumugulong ang investigasyon. Sinubukan namang hingin ang panig ni Fernandez pero ayon po sa BFP, out of town ang kanilang hepe. Gayunman, kinumpirma ng DILG na humahanap na sila ng kapalit. Ang kapal na mukha, sinabihan ko na siyang hayop ka, korap ka. Nagpapakita pa rin sa akin eh. Hindi pa rin umiiwas eh. Di ba? Parang wala nangyari sa kanya. Parang wala. Iba rin ang kapal na mukha niya eh. Yan nga po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo